Because the Lord did confound the language of all the earth, and from thence did the Lord scatter them abroad upon the face of the whole earth. Let's pray. Lord, salamat po sa inyong mga salita. I pray kami po ipagpalain niyo, Lord. Makita namin ang aming sarili, Panginoon, sa inyong mga salita, Panginoon, yung mga dapat iwasan, mga dapat gawin. As we are faced, Panginoon, ng maraming changes sa society, sa mundo. Kaya po yung maka-adapt, Panginoon, at hindi lang maka-adapt, mag-succeed, mag-thrive para gawin ang inyong kalooban at maayos, Panginoon. Kayo po ulit malala kayo pa ulit, Lord, na wala po yung balita, but last time ay successful operation, siya maka-recover, Panginoon. And ganoon din po kami, Lord, sa aming soul winning next week, Panginoon. At gabayin yung bawat isa sa amin, Panginoon, dahil maraming subok. At hindi namin alam, Panginoon, pag kami po may mga pagsubok nga po, Lord, na hindi napagandaan, Panginoon. So kaya nga po ay bigyan kami ng wisdom, Panginoon, katulad ginagawa namin ngayon, naaral lang mga bagay na mga possibility na maka-apekto in the near future sa amin, intindihin ng mga bawat scenarios, Panginoon. But hindi talaga kayo, Panginoon, kayo yung tiwala sa inyo, Panginoon, kayo pong magagabay sa amin. So, kayo pong manguna, kayo pong malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Ay. Nice ba? Hindi naman. Okay naman. Okay, good morning na naman. Good afternoon po sa lahat. So, katulad na nasabi kanina umaga, no? So, we'll try to tackle this. Meron pa akong maraming subject na gusto kong i-tackle. So, pero this time, very famous na kwento, no? Ang title po natin ngayon, or ang topic natin, nabanggit ko kanina umaga, is AI, no? So, wala naman sa atin siguro din nakarinig na to. Pag humawak ko ng cellphone, even ang messenger ngayon, meron ng kinakalat nila, no? Kahit saan, yan. Pag messenger, meron ng sign dito na minsan gusto mo lang mag-search. Tapos nakalagay na, Ask Meta AI. Tapos sa amin naman, Copilot pag sa Windows. Ano ba yung AI na yan? No? So, mabilis lang na background para tayo ay pare-pareho itong same page. Ano yung sabihin ng AI? Okay, artificial intelligence. So, intelligence, talino, artificial. Hindi ito tao, no? So, alam niyo po yung creationism tinatawag, no? Tayo po yun. Actually, sa Bible, ibig sabihin, naniniwala tayo ng Diyos ang lumikha ng lahat. And then, actually, yun? Kaduksong nun yung tinatawag nilang, intelligent design. Yan. Yan yung nun eh. Kasi yun yung in contrast sa kalaban natin na chaos, ganyan, na Big Bang, kasi gano'n. So, may talino sa behind creation. Kasi nga, napaka-komplikado niyan. Napaka-imposibleng sumabog lang yan, tapos biglang mabuo. Posible yan. So, pero ngayon, we're dealing with artificial, no? So, hindi na ito itong bago, no? Kasi ito po yung latest lang po yung iteration ng ang unang gumulat sa atin yan, ChatGPT, no? Anong year ba yun? 2020 ba yan? 22. Okay, so pandemic era. So bigla sumikat yan kasi nag-announce sila ready na eh, no? Then yung dami na nag-chat dyan. Yung beta pa lang yun. So ginamit na ng mga tao, namangha. Kasi nga, parang tao daw yung kausap mo. Pero before niya, may mga nagaganyan eh. Hindi ko pa nabanggit sa inyo yun. May nag-commercial. Nagulat ako, parang hindi lang AI, parang kala niya nanguhula ka. Parang ang commercial niya is parang totoong may kausap ng tao. Ay namangha naman ako kasi parang may binanggit pang pangalan na kailan lang may nakausap ko. Siguro nga dahil tinitingnan niya yung mga history ng usapan mo sa Ay nabigla ako doon, kala ko tuloy. Ay napanood ka pa naman yung Matrix kung alam niyo yung pelikula yun. So anyway, natsambahan lang siguro yun. So ano nga AI? Pero in practice, no?
Nabanggit natin madalas. Ito ay program din sa computer to, pero collection, no? Ng, parang sabi ko nga sa'yo, parang glorified Google. So, tatanong ka, para ka may kausap na tao. So, even before ChatGPT, marami na sa Messenger, di ba, yung ginagamit sa business. Okay. So, pero limitado. Mamimili ka lang ng what's your menu, kaya pag commercial business. What's your menu, what's your product, sasagot nila. Predefined na yun. Kung ano nakalagay doon sa kanilang spills, yun na yun. Pero dito, parang talaga nakipag-usap, no? Ba't natin pinag-uusapan to? Kasi nga, we cannot deny that this will affect us. Okay, sabi nila, ang mga takutan dyan is mawawala ka ng trabaho. So, pag ganun, talagang mag-iisip ka, magbabasa ka, ano ba to? At style po yan ng mga anong tawag dito, mga negosyante rin. Alam nyo po yung panahon namin naman is Y2K bug. Baka di pa kayo buhay nun, no? So, year 2000, 1999. Kaya siya pag turn of the century daw, bigla daw magbabagsak daw yung mga plano. Kaya siya ganyan kasi mga computer daw ay hindi alam yung year 2000 hanggang 1999 lang daw yung kalendaryo ng loko tong mga to. Ngayon, ano nangyari doon? Gumastos ngayon yung mga businessman, siguraduhin nyo na ano yan, ha? Kasi baka ganun. Ayun pala yung goal nila. Tinakot yung mga tao para gumastos. Parang pandemic din. Yeah? Naku, nakita nyo sa China, nagbabagsakan na lang yung tao, nanginginig lang gano'n. February yun, 2020. Tapos ngayon, napatunayan mga peke pala yun. So nakita niyo yung manipulation doon, no? Pero lumalayo tayo sa ano. Pero mga style nila yan, no? Kaya itatakutin dahil nga sabi nila, the fear is the great motivator. Kahit ayaw mong mga bagay na ayaw mong gawin, gumastos, pag takot ka na, gagastos ka na, no? Tulad ng insurance na naman. Naingat tayo dyan. Anyway. Nag-usapan natin yung AI. Pero title pala natin ngayon is When Man Tries to Replace God. Okay? When Man Tries to Replace God, sa Tagalog, mga panahon or kailan ang tao ay sinusubukang palitan ng Diyos. Paano palitan ng Diyos? Sinubukan lang naman. Pero ang subtitle natin, Artificial Intelligence is just a tool. Mamaya malalaman bakit yun. Okay? So, as an introduction, makita niyo yung Tower of Babel, very famous story in the Bible. Gumawa sila ng napakataas. Ewan kung gaano kataas yan. Ano yung pinakamataas na story na ngayon? Yung sa Abu Dhabi. Burj Khalifa pa rin, no? Ayun, papalitan daw yan sa India ba yun? Sa India. Ngayon, marami yung mga Indiano eh. So, gaano kataas yun? Sino magaling? Sa mataas, sabi natin ano? Na nagkakamali, nasa wala pang 2 kilometers yun. Ayun, taas na rin nun. Ilang pala? 100 plus. 160. 163, pero ang ginagamit lang doon parang wala pang 100. Okay, blanco lang yun ano. So bakit? Pero pag tinignan mo yung Burj Khalifa sa mapa, so maliit pa rin nun. Kasi nga, hindi naman yan tataas ng Mount Everest. Still, ang tao ay sinusubukan mag-build. Walang masama sana mag-build. Pero ano nangyari din sa kwento? Summarize natin. Bandang huli, ang Diyos mismo ay nakialam na. So, ano ginagawa itong mga to? And then, nakialam ang Diyos, no? Ayaw nilang magtagumpay sila. Pero ang sabi dito, may nakakamanghang sinabi dito, sabi dito is walang makakapigil to sa mga to. Ano? Nothing will be restrained from them which they have imagined to do. So, ganun ba kagaling ang tao? In a way, yun sabi. Ang Diyos nagsabi nun. Ibig sabihin, may delikado pala yung pag ang tao ay nag-build at hindi na-restrain. Ano yung restrain, di ba? Parang aso. Hindi basta pwedeng pakawalan kahit ano, kahit anak mo, di ba? Kaya tayo dito, tinuturuan tayo, disiplina.
Hindi pwede yan. Sasakyan, bakit may rehistro yan? Merong ano yan. Yung sa Commonwealth, parang 60 lang eh. 60 km/h ang limit. Supposedly, pero hindi nasusunod yun. Bakit? Kasi para hindi tayo aksidente. No? Ayaw nating gumawa tayo ng sasakyan tapos nakapatay tayo ng tao, di ba? Kasi hindi ganun ang technology supposedly. So nakita natin din sa kwento, ang Diyos ang nag-restrain sa kanya, nilito sila, at dahil doon sila ay nagkalat-kalat. Okay, very famous story. Gagamitin natin yan as a springboard sa ating topic ngayong hapon, no? Yan. So, artificial intelligence, ang kinalaman nun sa artificial intelligence, sabi ko na agad, anong pinagkapareho ng AI sa Tower of Babel? Yung isa tower, isa computer lang. Wala namang computer sa Bible, meron ba? Ano? Saan? Mamaya makabanggit sa Daniel. Knowledge shall increase. So, obviously, walang computer dito. Pero kay Moses nga, di ba, nag-download siya ng salita ng Diyos sa tablet. Okay, joke lang yun. Pero, walang computer dito. Pero, ang pagkakapareho nila is technology. Yan. So, nabanggit dito, medyo basic pa yung technology nila. No? So, binanggit dito yung way of building nila, no? Ano magiging sabihin? Saan? Data. So, verse 3, no? So, very, no? Pero, the fact na may technology sila para mag-build, di ba? Parang sila, parang, huy, ibig sabihin, kaya natin mag-build ng ganito, mataas. Hindi, pwede pa natin pataas yan. So, ganyan yan eh. Kahit computer, pabilis ang pabilis. Gusto nila, pabilis ang pabilis. Lahat nilalagay na nila. Di ba? Ano pang wala sa tablet ngayon? Cellphone. Di ba, may meme nga na ganyan. Yung isang lalaki, mayroong cassette, mayroong camera, mayroong video player, may CD player, MP3 player, may karaoke, may TV. Sabi ng meme, lahat ng bagay mo nasa pitaka mo na. Bulsa mo na. Which is dati nakakatawa pero ngayon totoo na. No? So, ibig sabihin ng technology ay nakakamangha. No? Maraming na gagawa para sa atin. Pero pag nasobra, katulad nitong nangyari sa Tower of Babel, ba't mo naman kailangang, hindi mo kayang gawin yun. Pero still, sinusubukan nila. Kaya andyan po yung debate sa AI. Hindi ko matapos natin to, no? Ano man gusto niyong gawin? Sabihin ko na agad yung hindi rin basta-basta yan, eh. Kung supposedly, kung wala sanang damage yan sa environment, okay eh. Pero ngayon nakikita nila, before pa ng AI, ang dami ng mga tawag kasi dati ng data center, no? So, mga building yan na punong-puno na computer. Okay? Kasi hindi pwedeng konti lang yan, malalakas yung power niya. Dapat, pag nag-down yan, bukas agad yung isa, no? Anong tawag natin dyan? DR ang tawag namin dyan. Disaster Recovery. So, HA, ano yan? High Availability tawag namin. Sabihin, yung service na to, text kayo, kaya nag-internet kayo, bibili kayo sa YouTube, gano'n. Laging up yun kasi ang daming daong bumibili, ang daming nag-view. Pag bumagsak yan, may up ulit na iba. Naka-back up yun. Hot swap, yung tawag naman yun sa storage. O tayo na punta doon. Ayan, so, ang problema, sa AI, lalong mas kailangan ng mas maraming server. At mas maraming power. Kaya po doon may pina-follow kasi akong nagre-reklamo na yung mga tao. Kasi ang gusto nila, kasi mapayara yung mga yan Amazon. So, di nila alam, ang bibili dun sa bandang Arizona, ang laki ng binibili. Tapos, hinahanda nila yung water supply kasi yun ang papalamig sa mga server. Arizona, itong deserto na nga yan So, di nila alam yung mga tao. Pero nung research nila, AWS pala, yung Amazon pala. Ba't ganun to kalaki? Kasi nga yung demand ng AI, napakalaki na. Ibig sabihin, na-foresee na nila.
Kung lahat ng tao nagsusearch yun, nagtatanong sa sa AI, kailangan nilang processing power dyan. Nakasunod ko ba? So, noong una, kala mo, walang problema dyan, technology lang naman yun. Kaso, ang dami rin kailangan resource. Papalitan daw yung mga tao ng robot. In a way, ganun talaga nangyayari, no? So, nabanggit ko lang sa inyo yung mabilis na problema dito, no? So, dito rin sa brick and mortar, sa palagi yun, sinong gumawa ng nasa Bible yun, di ba? Yung mga gumawa ng mga cities ni Pharaoh, ni Ramesses, mga Egypt, mga mga slaves, mga tao, inutusan, magkamatay-matay na yung mga tao, tapos katatapos ka lang kay Solomon. Sa devotion ko, si Solomon, ang galing ni Solomon, gumawa siya ng temple, pati bahay niya. So pag tinignan mo yan, dami niyang ginawa eh. Sino sa palagay niyong gumawa nun? Pag binabasa mo lang yung buhay ng Solomon, wala dun, hindi nakalagay eh. Pero nung namatay na sa Solomon, nakita mo ngayon yung reklamo ng mga tao. Kaya nagkahati-hati, bukod sa mga Diyos-Diyosan, maraming asawa si Solomon. Sinabi doon, ang bihira yung tatay mo, Rehoboam. Bigat ng namin. Diba? Kaya bandang huli, mali pa yung ni Rehoboam. Policy niya, nagkahiwalay-hiwalay sila. So, ibig sabihin, may cost yan. Okay? Lahat ng advancement may cost. Ang tanong lang, sino magbubuhat ng cost? Madalas tayo mga mahihirap. Tinutulungan naman na tayong magbuhat. Pero tayo pa rin yung naghihirap. Okay? So, ba tayo punta doon? So, yeah, sa Tower Babel, ang tao sinubukang maabot ang langit. Of course, that is stupidity. Still, yun ang kanilang goal, no? At pag in-interpret mo pa yan sa talagang spiritual ramification yan, yun yung title natin, parang pinapalitan nila ang Diyos. At kahit pag magtatanong kayo bakit ang daming mga skyscraper ngayon, di ba? Ba't nila kailangan pataasin? Kaya nagka-traffic dyan, sobrang daming nahahouse na tao nun, di ba? Office. Lahat tayo sabay-sabay pasok doon, tapos labas ulit. So, iba nakatira lang din sa vicinity, yung mga boss, yung mga mayaman. Hindi sila na-traffic kasi lalakarin lang nila eh. So, ba't nila gusto mataas, mas matipid, mas praktikal, at mas kikita sila. Ganon ang economy yan. Nakikinig po ba kayo? Inubuhos ko lahat ng sa inyo, para Ngayon, so I believe, ganito rin dito, no? Aabutin nila ang Diyos. At kahit po nung panahon nila, at kahit ngayon, alam niyo ba't ay yayabang ng mga technology, ngayon? Si Bill Gates, pag upuan ng ganyan, yung mga nag-interview sa kanya, mga bayaran din naman yun. Kung ako nagtanong dun, hindi makakasagot yun. Pero yun, na yun eh, scripted na yun. Kaya pag ahanga ka talaga, hindi mo alam yung context dyan. Ang talino siguro nito si Bill Gates, no? Mo? Yabang ng mga niya, pag naaalala ko kasi yan yung mga panahon namin eh. Eh, so, hindi nagtapos ng college, pero mayaman. Scripted pala yun eh. Nanay niya, taga-IBM eh. Paano hindi ka tatanggapin nun? Ano ba? So, ang technology, yung gusto ko sabihin doon, yung pag nagyayabang kasi yung tao, yun ang ginagamit nila para lalong gamitin yung ibang tao. Ganyan po yan. Magyayabang yan pag hindi mo alam yung kasinungalingan sa likod. Nung kasinungalingan nila, ikaw hanga ka ngayon. Balik tayo sa mga kulto. Bakit yung iba, Katolikanan, hindi kami alis dito kasi ito yung, di ba? Sila yung, ang lalaki ng nila, tapos maraming lupa. Totoo yun, ang daming lupa niya mga yan. Pinoprotektahan niya ng state. Therefore, yung mga katulad nito, puro Bible lang, nilang pa, no? Bible lang kayo, ligtas lang kayo eh. So, yung nangyari, nakakapanloko ng husto. Ganyan po yan. At yung mga kailan lang na mga nauso, yung mga Bitcoin, yung mga ganyan, nakakalang si Pastor Jun. Magpapaprograma yun, tapos ang ganda ng pakita, yaman ko, ganyan. Mag-i-invest ako doon kasi siya yumaman, ako din, gusto ko. So, may kasinungalingan muna, and then, saka ka
gusto mo makakuha din, ikaw yung kukuhaan. So, I believe, ganun niya, kaya nga tayo ng mga tower. So, nang ba yung tower? O, nasa Bible din yun, di ba? Nagpatayo ng tower si Nebuchadnezzar, sasambahin siya. Hindi lang yun ang gusto niya. Ang philosophy behind that, syempre, pag ikaw yung sinasamba, kung ano sabihin mo, gagawin nila. Parang pandemic na naman. Pabakuna kayo, libre naman eh. Saan galing yun? Sa tax natin yun. At hindi lang yun, ongoing business yan. Paulit-ulit. Yan ang business na talagang hindi kasi protektado sila ng batas na hindi dapat. Pero tayo na naman yung kawawa. So, sana nakuha niyo yun. Yung rational behind, yung mga pinapahangaan tayo ng mga sinong technological, technocrat ang tawag ng mga dyan. Technocrat. Nagets niyo ba yun? Technocrat. Saan kinuha yun? Techno and then aristocrat. Yung mga panahon nila, yung mga aristocrat. Ito yung mga mayaman. Lalo sila nakapwesto doon, di yun ine-elect. Sila yung magaling, sila yung dapat sila lang, pamilya lang nila. Kaya ginawang technocrat, sila yung boss, kahit hindi mo sila inelect. Okay? So, sinusubukan ng tao yan. At, dyan pumapasok din po yung AI. Salamat, marami po nag-go against din. Kaya ngayon, napansin ko nung mga year 2023, ganyan. At marami nakapansin din. Ako hindi masyado kasi hindi ko na ginagamit dati yan eh. Pero yung mga salamat sa mga independent media, so napansin daw nila yun. So nag-type sila, nagtatanong sila, ano bang magandang policy sa gobyerno, ganyan. Yung mga sagot daw puro left, ibig sabihin mga left-wing ideology. Familiar na ba kayo doon? Nakasunod po ba? Sa panahon natin, NPA, pero sa US kasi masyadong yun eh. Ito yung mga gusto ng socialite communist, either communist, socialist. Ang focus niyan yung paglingkuran kasi yung mga tao. Kunwari, laging ang gagastos gobyerno, tapos yung mga yan, parang Paul Peace, ganyan ang mga programa niyan. Komunista, kukunan yung mga mayaman. Okay, buti nga kung mayaman talaga eh. Alam niyo ba nang nagsa-shoulder talaga mga middle class? Pag pinag-aralan niyo yan. Ang laki ng tax, yung mga mayaman na sobra, meron silang way para evade yan. Okay, pasok na naman natin si Tanchi. Yan ang ginawa ni Tanchi. Isa lang siya doon. Ang CCF. So, ginagawa nila yun, nakakataka sila sa tax. Meron silang tax shield. Meron silang ayun ginagawa nila sa Panama. Kalimutan mo. Yung mga shield companies, shell companies. Ilalagay kayo nila dun yung nasa US yun, di naman tataksa ng Pilipinas yun. Yan. Wala din nga sa US eh, Panama nga eh. And then marami sa Switzerland, mayroon ganyan. So, ang nag-shoulder talaga niyan yung mga common people. And therefore, yung techno kasi nangyayari is technology na basically pinang-capture nila, ginagawa nilang kapangyarihan nila. Okay, so doon papasok yung AI dahil kasi yan ang future ngayon. Parang kung paano binago ng internet ang mundo nung panahon namin, 1980s, 1990s, 2000, ganun daw yung AI ngayon. So ngayon, lahat bumibili na. Kaya sobrang tumaas yung Nvidia kasi sila yung gumagawa ng chips eh. So, tali ko lang dito sabi sa Bible, kinalaman niya, napakalaki, 16:18 ng Proverbs, sabi po dyan, pride goeth before destruction and a haughty spirit before a fall. Balik sa Babel, gusto nilang abutin ng Diyos, naabot nila, hindi. Handang huli, nagkakalat-kalat sila. Walang pinagkaiba sa mga prideful empires, Babylon, na Romans, ganyan po yan eh. May panahon na sobrang hinahayaan sila ng Diyos. Sige, magyabang kayo, mapayamanin kayo to some degree. Handang huli, fall. Ganyan po yung kalalagyan ng
tao na nagtitiwala sa technology na sobra, may ibabalance natin to eh. So Romans 1:22, ano? Professing themselves to be wise, they became fools. So again, perfect ano yan sa mga technocrats. Bakit? Sino ba yung mga yan? Karamihan dyan, 80s, wala akong kilalang Kristiyano dyan. Kung meron man yung mga nasa middle management, pwede na yun. Bihira yung karamihan, marami nga dyan, mga Hudyo or half Jew, tulad ni Bill Gates. Okay, so sinusubukan nila, ang pahayag nila, si Bill Gates, pag nagsalita po yun, parang alam mo siya, savior eh. Ganun po magsalita yan. Ang dami ng population ngayon. Pakuntiin natin. Sino papatayin mo? Yan tanong. Sinong bansa ang gusto mong kumonte? Di ba? Yan ang tanong dun eh. So napakayabang. Ibig sabihin, siya yung magkocontrol kasi gusto niya at sa palagay niya, superior ang kanyang mga ideology. Okay? Kaya pasok yun dito, professing themselves to be wise, to become fools. So again, mag-ingat tayo kung sino sinusuportahan natin. Now, ulitin natin ha, technology is not sinful agad-agad. Katulad ng brick and mortar ka, may brick and mortar tayo, gumagamit tayo ng semento, ginagamit lang natin sa tama. Okay? Pag gusto mong sobrang taas, para lang makapagyabang, di ba? At para lang mang-alipin na ibang tao dahil na mangha sila, ang galing talaga ng mga Arabo. Yan. Arabo. Pilipino daw gumawa nun. Talaga? Workers. Workers. Australian. Pero nag-build din ng Middle East, Amerikano din. Anyway. So, hindi sinful lang technology Depende kung paano gagamitin. Ngayon, balik tayo sa AI kasi artificial knowledge, artificial intelligence. Alam natin na intelligence galing sa Diyos. Nandiyan pa ba kayo? Intelligent pa kayo? Paano natin nasabi yung tao intelligent? Hindi lang kabisado niya ang tulad kanina, na nag-recite, di ba? So, kayang gawin ng robot yan eh. Ang talagang intelligence, hindi kayang gawin ng robot. Amen. Hindi kayang kopyahin. Kahit yung nabagit ko kaninang gagawa ka ng isang something, tao ang gagawa niyan. Siya yung mag-initiate, siya yung magde-design, dahil sa kanyang inherent knowledge and intelligence nga. Though, ang ganong intelligence ay na-enhance din. Pansinin nyo dati, marunong ba? Anong kailangan nyo gawin ngayon? Anong kaya nyo gawin ngayon? Wala. Ito, nagko-compose dati ng kanta eh. Kaya ba yan ng AI? Meron na rin, pero mukhang ewan. Meron ganun, compose a song about ganyan. Ginagamit nila ano yun eh. Ito yung mga lyrics, ito yung tema. Gagawa na sarili yun. Eh, syempre, hindi siya artistic na ewan. Parang patawa lang. Pero, still kaya. So, gusto ko sabihin dito, mag-ingat tayo doon. Mag-ingat tayo doon kasi, bandang huli, sabi ay, parang mga robot lang naman tayo eh. Naalala ko to yung mga 80s. Alam niyo yung mga common ano ng 80s? Ano lang tayo eh, stardust lang. Sabi niba tayo, mga unggoy lang tayo eh. Speak for yourself. Pero sila, wala silang problema doon. Alam niyo bakit? Supposedly nakakatawa at nakakaasar, di ba? Kung kumpara mo sa unggoy, ikaw na lang. Pero wala silang problema din kasi ang gusto nila talang takasan dyan yung responsibilidad ng isang tao na ginawa ng Diyos. Yun yung kaya gusto, kaya ang mga style niyan, divorce, fornication, adultery, ganyan yan. Tapos pag tinanong ka, alam ko si Big Soto, ganyan yan, iniiwasan niya yan. Ay, ang love life ko, hindi ko man siya ayaw pag-usapan. Bakit? Diba? Kasi may responsibilidad ka. Alam niya, pag tinanong niya at sumagot naman siya, yung mga tao, of course, makakarinig na, si Raulo pala to eh. Better na, hindi ko na nasagutin. Ganun po yan. So, yun na yung point number 1 ko dito, ano lang yung danger of human pride, okay? Through technology. Pero ang point number 2 natin, ang ingatan natin, danger of replacing truth with artificial intelligence or knowledge. So, nakukuha ng mga tao to, sabi nga sa inyo, nung panahon pa rin dati, may mga pelikula na ganun.
So nakikita na pipredict yung future. Hindi exactly, pero naku, resemblance. So pag sobrang tumalino ang tao, maraming pwedeng magawa. Kasi nga, ginawa na nga nila eh. Sabi ng iba, yung World War II daw, ginawa daw yan eh. Parang totoo naman. Ang hirap ipatunayan sa inyo, mabilis eh. Napaplano nila yung mga ganyang bagay na. Naalala ko tuloy yung mga pelikula, pero yung pinaka-recent talaga yung alam niyo yun. Alam niyo ba yung recent na Mission Impossible? Hindi. Ganun na ganun yung premise nila. Kasi may sobrang talinong computer, lahat ng pati katotohanan pwede niyang palitan. Paano niyo mapalitan yung katotohanan? Naano natin yun nung naalala niyo yung mga preaching ko sa pandemic pa? Ang sabi ko yung definition ng bakuna. Anong definition ng bakuna? Isang prevention daw. No? Pag tinurukan ka, hindi ka na magkakaroon ng sakit na gano'n. No? Kuna, chickenpox, bulutong. Pag tinurukan ka ng gano'n, kaya siya mag-adapt yung katawan mo, hindi ka natatablan ng kung ano man yan, polio, measles, kung ano yung tinurok sa'yo. Yan ang definition ng bakuna dati pa eh. Yeah? Nung pandemic, binago nila. Kasi nung gumawa sila ng mga hindi talaga eh. At kahit yung mga matanda, alam nyo yan, yung kahit yung bulutong, after ilang years, kala ko ba bakuna hindi natatablan? Actually, hindi. Later, ba't ako nagpabakuna? So, pag pinalitan nila kung lahat ng katotohanan ay nakasulat lang sa ang database, edi burahin ko yan ngayon, ilagay ko yung gusto kong definition ngayon dyan. So, in essence, ako nag-define kung ano yung katotohanan. Exactly, no? And may mga aral din tayo niyan last time, yung sasabi ko yung repentance. Nung dati akong Catholic, hindi ko makakalimutan kasi nung nagbabasa ako, nag-read up ako. Kasi gusto kong maintindihan, totoo ba? Yung Catholic ay Antichrist, ganyan. Hindi madaling patunayan yun. Ngayon, nung nag-read up ako, isa sa mga ginagawa nila, pinapalitan nila yung definition ng mga salita. Yung repent sa kanila, iba ang definition. Diba? Sa mundo naman, ganoon din. Ang pag sinabing pag-ibig, iba rin ang definition nun. So, pag sila nagpalit ng definition ng isang bagay, sila na yung mausunod. Of course, hindi tayo susunod. Paano nga kung lahat tayo electronic na? Ano bang, ito, yung mga apps natin dito, dictionary, anong ibig sabihin ng ganyan? Kung pinalitan nila yan lahat, ng papabo sa kanila, sino makakapagsabi ng kung ano yung totoo at hindi? Especially ngayon, na-fake na rin, di ba? Hindi ko na sinunod yung outline ko. Kasi alam ko na eh. Di ba, alam niyo, katulad nung kay, sino ba yun? Nag-deepfake daw. Yung in-expose daw si Marcos. Ngayon, hindi natin alam kung totoo yun. Hindi kasi baka deepfake daw yun. Siko ba yan? Saldico. So, hindi natin alam kung talaga kung deepfake yun. Kasi parang, pero hindi. Kaso gumawa sila ng pang-spoof na deepfake talaga. O paano mo ngayon malalaman kung ano yung totoo ngayon? Nakakasunod pa ba? Inaantok tayo pa eh. Interesting. Ano ang magandang definition na papalitan ko? Kunwari, World War II, nanalo ang Amerika dahil ano ba ginawa bakit sila justified yung gera? Ba't nila pinatay si Hitler? Kasi si Hitler ay pumapatay ng mga Hudyo. Kunwari ganun. Ha? Nananakop, diktador ka, isa pa kayo eh. Kay Marcos. Very good. Ito, yung panahon namin, inabutan pa namin si Marcos. Ako ay 7 years old, 6 years old. Nung pinalitan yung constitution namin. So, naalala ko pa yung mga kalaro ko noon. Yung iba nakapula, yung iba nakadilaw. Ano pa pinag-uusapan nyo dyan? Mga bata. Tapos wala pa kami pasok noon eh. Nag-ano na, no? Yung mga pinsan ko noon, Marcos yun eh. Marcos, si Mother, Cory. Ako, ewan ko sa inyo. So ngayon, ano bang totoo? Yan. And then, pag may mga ganyang political turmoil, ginawa ni Marcos yung totoo yun. Nagkaroon ng snap election nga, nanalo siya, pero dinaya. Yun ang alam namin nung panahon namin. Pero kayo, nung panahon nyo na ngayon, kasi panay Facebook kayo, puro ang nabasa nyo, kasi pinipili nila yan eh.
Pag mga bata yung nakalagin, naku, hindi nila alam to. Sabihin nila, mga Aquino, loko-loko yan. Totoo din naman. Pero still, nakuha niyo ba yung drift ko? Sila yung nagsasabi kung ano yung totoo. Kahit hindi totoo. Kasi sila yung nagkukwento. Okay, balik tayo sa mga kulto. Ganun din, di ba? Ano yung kulto? Kaya si Catholic, pag Catholic tinanong mo, si Pedro ang unang pope, saan ang galing yun? Wala. Pero paulit-ulitin nila, paulit-ulitin. Lahat ng tao, anak ng Diyos. Wala sa Bible yun, pero dahil inulit. So nakuha nyo na, pinapalitan yung katotohanan. Sila nagsusulat. Ganun ang AI ngayon. At salamat may mga, balik tayo sa binanggit ko noong 2023, yun nga, political ideology ng left ang laging sasagot nila doon. Okay lang ba yung mga bakla? Okay lang yan eh. Pinanganak silang ganun eh. So hindi yun ang totoo, pero dahil yun na-google nila kung saan. Sabi doon, kasi tinatanong ko eh, ito yung training material ko, di ba? Ginagawa niya yan eh. Ang ibig sabihin ng training sa AI, saan sila kumukuha ng katotohanan nila? Di ba? So kung saan, sino nag-feed sa kanila, yun ang ilalagay nila doon. Yun lang ang alam nila. Parang kayo, again, parang ganun kulto. Sino bang huling sugo? Sinong manalo? Si Felix. O, ano ngayon? Si Eduardo na ngayon eh. Akala ko ba huli? Huling sugo. Yung anak niya. O, hindi na huli. Sino ba talaga huli? Wala sa Bible yung mga yan. Sablay nga. Pero yung mga umaten doon, si Manalo po. Tao lang po. Tao lang. Makita yung paano pinapalitan. Ngayon, itong AI kasi malawa ka to. Walang pakialam ko ng religion mo. Lahat ng scientists ay naniniwala sa bakuna. Dala na. Yun daw yun. Balik tayo dito. So, kaya ngayon, alam mo, hindi yan kakaiba sa Bible na nakita po yan ng mga biblical. Tingnan niyo sa Timothy. 2 Timothy 3:7. Sabi po dyan, pakibasa ready po. Go. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Natututo, pero hindi makarating sa kailangan niyang marating at maintindihan. Pwede ba yun? Infinite, Kung paikot-igutin ka dun eh. Basta mag-church ka lang sa CCF, praise the Lord ka, ligtas ka, hindi, wala na ka alam. So, delikado yung ganyan. At ito actually sinasabi dito, ito mga false teacher, tsaka yung mga naloko ng false teacher, iwasan nyo yan. Kung di nila masagot yung simpleng tanong, ligtas ka ba o hindi? Magandang tanong yan. Parang, naalala ko tuloy yung, kailan lang yung, what is a woman? Hindi, sabi ng tanong ng senador, nabubuntis ba ang lalaki? Sabi ng doktor, komplikadong tanong yan Sandali lang. Depende yan sa, pagtatalunan natin kung nabubuntis ang lalaki, sinaulo pala to Ginagawa nilang ganon, komplikado isang bagay na simple. Ganon din ang kaligtasan. Okay, di natin kayang iligtas sarili natin. Ang Panginoong Diyos, namatay pa sa binayaran ng kasalanan natin, kailangan siyang tanggapin manampalataya. Pag tinanggap mo siya, anak ka ng Diyos, ligtas ka na. Ayan, ibang bagay will come after. Hindi nila masagot yun. Bakit? Binago na nila ang definition, yung mga cult, binago na yung definition ng kaligtasan. At even ang Bible, pinapalitan nila, wala nang save, sa kanila, being saved. Ano yung pagkakaiba ng being saved? Naliligtas ka pa lang. Ligtas ka ba? Ligtas ka ba? Ha? Depende. Oo, okay. So tayo, hindi, okay lang din kasi baka ano ba yung context na inaano ko. Bigla ako siyang ginanon Pero sila, pag tinignan kasi nila ng Bible nila, walang save, walang definite na ligtas. Bila sila, you are being saved. Ibig naliligtas ka pa lang. Proseso. Pagpatagal ng panahon, baka maligtas ka. Binago yung definition, therefore, walang kasigurahan. Okay? And then, sabi ni si Jeremiah, kaya ngayon, again, nabanggit ko na yung mga false teachers, sila yung nag-define. Ngayon, kanino sila nagtitiwala in the end? Sa tao o sa Diyos? Si Manalo. Sila lang may turo ng gano'n. Sila lang yung, kanino sa in the end, kanino talaga silang tiwala? Kay Manalo lang, no? May Felix Manalo. Sa tao sila. Ano sabi ng Bible?
Pag ikaw ay nagtiwala sa tao, again, hindi masama magtiwala sa tao. Ang masama yung sa tao lang. Or, nagkontrahan yung sinabi ng tao, ito yung sinabi ng Diyos. Kung nagkaisa yan, katulad ko, syempre, nag-preach ako ng katotohanan dito, align yan sa Bible. So, walang masama doon. Nagtiwala yung Pastor Ace, at nagtiwala ka rin sa Diyos. Okay yun, walang problema doon. Kailangan ng tiwala eh. Hindi na kayo pupunta dito kung wala kayong tiwala sa akin, di ba? Ngayon, pag nagkontrahan yan, yan tayo magkakaalam. Pag nag-soul winning tayo ng laban na nilalaban natin. Pag kinonfronta natin yung mga tao, gusto natin maligtas, ipipreach mo yung katotohanan, ipipreach mo rin yung mali, no? Ibig sabihin, sasabihin mo, ito yung mali, ha? Ito yung totoo, ito yung mali. Magkaagaw na ngayon yan. Nagde-decide yan. Ano may totoo dito? Yan. Kaya pag nangyari yan, sabi nito, thus say the Lord, cursed be the man that trusted in man. Ano yung sabihin yan? And make it flesh his arm. Flesh is, sinasabi lang, ito yung katawan ng tao, and therefore, tao pa rin. Arm is parang armas or kakayanan. And whose heart departed from the Lord. Sa halip na sa Diyos ka magtiwala, kasi kahit yung soul winning yung mga nasa parte ng kulto, yung mga member ng kunwari, ng kulto, yes, yun ang leader nila ngayon, pero meron pa rin niyang konsensya. Kaya nung napansin niyo pag nag-soul winning tayo, hindi tayo nag-a-appeal sa, ang authority ng Baptist ay ganyan. So, kailan ako nag-preach ng ganon? Iniiwasan ko nga yun eh. Inaasal ko nga yung mga... Si Jesus ay Baptist. Saan ang galing yan? Tsaka ano yung basis mo at anong dahilan mo bakit mo pinapangaral yun. Di ba? So, actually, hindi tayo authority. Yung Bible lang, papakita sa tao, yan. So, yung gusto sabihin dito, kaya in the end, magtitiwala ka sa Diyos. Pag nag-solving tayo, itong sabi ng Bible, naniniwala ka ba doon? Mag-iisip yan. Hindi ko sabihin, maniwala ka dyan. Yan sinabi ng Bible eh. Hinahayaan natin sila. Kasi may konsensya yan. Sinabi mo lang yung part mo, then sila yung... So kaya, bandang huli, pag talagang sa Diyos nagtiwala yan, nailigtas yan. Ngayon, nagbaliktad. Pag sa tao ka nagtitiwala, ano ka? Sabi dito, sinumpa ka. Mabigat yan. At kahit na ito, yung mga kuray, may umalis dito, kabilagay nyo, kanina nagtiwala yun. Malagay nyo. May depende rin sa ano, di ba? Ano ba nangyari? Kaya gusto natin malaman. Ngayon, pag may nagsabi sa kanyang gano'n, nako, wala yung church, pare-pareho lang yan. According sa Bible, hindi. According sa katotohanan, hindi. Pero pag nagtiwala ka, pare-pareho lang. Kasi pwede ako umalis, pwede ako bumalik, pwede ako. Sa tao ka na nagtiwala, susumpain ka niyan. May equivalent na sumpayan. Hindi ka na nagtanong sa Diyos at di ako naniniwala nagtanong sa Diyos yun. Lord, puro Bible sa Discerning Word Baptist Church. Puro Bible, katotohanan. Lord, gusto mo bang umalis ako doon? Pag may sumagot doon, demonyo. Oo, umalis ka na dyan. Di ako naniniwala sa sagot ang Diyos ng gano'n. Kaya, asa na tayo? Yan. So, mag-iingat kayo pag ang tao na pinagkatiwalaan nyo. At alam mo, malalaman mo naman, ito, isa sa mga tinaano ko rin, paano mo malalaman na AI yan? Kailan na nag-subscribe ako doon sa isang, English, lang siya. Parang gusto ko lang kasing, mabilisan na yung gagamitin mo sa English. So, halatang-halata AI kasi para siyang, kahit parang totoo yung itsura niya, limitado yung galaw eh. Ganun lang. AI talaga yan. So, ngayon, paano, iba yung tao, iba yung, ngayon, si Soriano, pansin nyo ba yun? Magpupunta sila doon, pinapanood nila TV. Noong una, hindi ako naniniwalang gano'n, pero yun talaga eh. Yun talaga, hanggang ngayon. Recording, okay sana rin yung recording ng maayos na tao, no? So, pero, hindi napasa yung, kasi nga, sinasamba nila yung tao na eh. Kahit ngayon, magkakaroon ng conference yan. Anong ipe-play? Recording pa rin ni Soriano. Dapat sira sa insulto kaso wala na siyang pakialam. So, cursed be the man that trusted in man. So, anong application yan? Yung AI, hayaan, nabanggit ko sa inyo doon. So, akong ginagawa ko, ano yung mga reference sa ganitong verse, ano yung plus reference, ano yung mga existing na interpretation, ganyan. Ganun ginagawa ko para mabilis. Pero bandang huli, hindi ko nasabihin ito ang tama dahil ito sinabi ni Google, ni AI, ni Gemini, ni Grok, or ni ChatGPT. Hindi ganon.
So, tool lang siya. Pasok ko na yan. Okay, point number 3. Ano yung mga danger ng AI? Or basically ng technology. Pero ngayon, nakaano sa AI tayo, no? So, i-quote nyo nga yung Proverbs 3:5. In the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Sinabi ng AI, totoo yun. Ganun ba yun? O kanina tayo magtitiwala daw? Sa Panginoon. Pag hindi mo kilala ang Panginoon, hindi talo ka agad. Kaya again, di po tayo nakipag-debate kung kanino pag tayo nag-soul winning. Inuuna natin, maligtas muna. Kasi kung di naman nakakilala sa Diyos yan, walang sense na makipag-usap ka dyan about the Bible. Hindi niya naiintindihan yun. Nalala ko, nag-usap kami dati kahapon, yung ano nga, kasi may pinsan daw ako na asawa ng pinsan ko na ganyan. Medyo bago-bago pa kasi ako nun. No? Sinubukan ko lang. Kasi medyo niloloko rin ako, parang tinago niya yung katotohanan na parang Catholic, ano pala siya. Hindi niya sinabing ganun. So, parang ilan ba kayo dyan sa church nyo? Bago lang tayo nun, sa 2018, ganyan. Yung pala, yun na yung, gusto lang mang-asaw. So, sila, ang tiwala nila, sinabi sa kanila ng kanilang, pero hindi alam yung Bible. Kaya sa yung huling tanong, bago kami matapos, doon kami nagkatapos. So, ligtas ka ba? Kailangan daw malaman mo buong history ng church para maligtas. Kasi kung di mo alam yung history, paano mo masabing ligtas ka? Sino makakaalam nun? At nabanggit natin kaninang history, pwedeng palitan. So, bandang muli, ang point number 3 natin, the danger of losing human responsibility. Kasi nga, yan ang sabi ng, iba, ganun na. Ito yung sinabi sa, Wikipedia, Ngayon, nakalagay sa Wikipedia, Sabi nila, si ganyan daw. Pwedeng palitan nyo kahit sino. Banggit ko na sa inyo. Sinong masipag na doon, yun yung malalagay doon. So, ganun din ang AI. Kasi, padamihan lang yan ng pinifeed na information. Okay? So, yan ang isang mga danger niyan. Wala na responsibility yung tao kasi puro computer na nag-decide or yung nagko-control sa computer. Diyan, technology na tayo ngayon, pero hindi mahirap intindihin yan. Nung mga panahon ni Daddy, ano yung mga makapangyarihan dati, di ba? Mga bukod sa machine, yung mga naglalathala, mga editor. Kaya grabe yan, alam niyo po yung panahon pa lang ni Rizal, di ba? Kaya nagpahayag din sila, nag-publish din sila dyan eh. Kasi yung mga tao, ang ipapublish, ito yung babasahin, yung ibang di na nag-isip, yun daw ang totoo. Kasi sinabi ni Manila Times, ni Inquirer at ni So, sino makapangyarihan yun? Sila. Yung sino yung nagbibigay ng narrative na tinatawag. Ikaw, sa Bible ka. Iba yung Bible. Kasi pag nakasulat dyan, matagal nang napatunayan yan, sinubok, and yet, andyan pa rin yung Bible. At kaya nga ito naman yung gusto nilang kontrolin ngayon, binabago rin ang Bible. At karamihan, pag nag-soul winning tayo, either di nila alam o talagang, ano bang Bible nyo? Isa lang na yung Bible eh. Naku, pambihira. Nasa grade 1 ka pa lang, pag di mo alam na iba-iba yung Bible. So, iniba nila yan. Mapagod na ako, medyo malalim tayo ngayon eh. Ano pa, bakit nawawala yung responsibility? Tingnan natin sa James 1:5. Okay ka ba, Stephen? Parang nagdato ka na. Kayo magbasa, ready, go. If any of you lack wisdom, let him ask of God, that giveth to all men liberally, and upbraideth not, and it shall be given him. Okay, kung wala kayo sa wisdom, kanino kayo tatanong? Kay GPT ba? Kay ChatGPT? Information, di ba? Pero pag wisdom na kahit ano bang tama, gagawin ko yung desisyon ko, di ba? Saan ba ako mag-enroll? Anong gagawin ko? Anong paniniwalaan ko? Sino susuportahan ko? Sino? Kailangan niya wisdom eh. Sinong may wisdom talaga?
Hindi, mas magaling yung ChatGPT. Alam niyo ba na ganyan yung mga, ano niya mga yan, mga biruan niya mga yan? Oo. Oh. Hindi natin kailangan ng Diyos, meron ng ano eh. Ganyan yung mga biruan niya. Mga sira ulo. Lalo yung mga taga-Google. May mga panahon na ganun yung biruan nila. Google is like God. Oh, literal. Yung sinasabi nila. Kasi ang Google alam lahat eh. Mga sira ulo. So, sa Diyos tayo dapat magtanong. So, ano yung dapat natin gawin? Hanapin natin siya, seek Him. Ibig sabihin, magtanong tayo sa Kanya. Lagi nating, ang isip natin dapat laging, hindi lang para tayo mga unggoy nga at mga makina. Ganyan po yung nag-adultery siya kasi gusto niya eh. Ano mo na mga tao, parang aso, gusto nga. Ganun mag-reason out yung mga yan. Tayo hindi ganun. Ano ba ang tama? Ano ba sinabi ng Diyos na tama? Ano yung mali? Ano yung kasalanan? Siya nag-define yan, hindi tayo mag-define yan. Kasi pag tao nag-define, masama bang sinong tao magde-define, I mean? Ako, hindi ka Diyos. Point number 4. According to the Bible, kaya delikado at mag-isip-isip tayo at magtanong tayo sa Diyos. May sinasabi dito, pakibasa, ready go. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, and so much that, if it were possible, they shall deceive the very elect. So meron daw false Christ. Obviously, isa lang ang Panginoon, isa lang ang Kristo, no? Si Jesus lang. Pero again, maraming pumapalit sa Kanya. So nabanggit ko lagi sa inyo, sa China, di ba? May sarili silang Kristo na dumating na daw. Si mga SDA, ganun din. Kaso nasa langit lang daw. Sa gitna ng langit. At ito ang sinabi sa akin, naginip ako. Ito yung sinabi sa akin ni Kristo. So, false prophet din. Magkakadoksong yan. Di ba? Para si Muhammad, si Allah is the only God, and Allah is His messenger. Yan, nila eh. So, sino tama ngayon? Kung ano sabihin ni Muhammad? Maniwala ang tanga. And show great signs. Yung parang ganun, ang galing nito, paano niya nalaman yun? May mga algorithm dyan na pwede ma-process yung salita. Kinukumpara-kumpara nila yan. Nung panahon namin, yung word pa lang, manghang-mangha na kami. Paano niya nalaman mali yung grammar ko? Kinukumpara niya sa Diba, alam niya yung noun, alam niya yung pronoun, alam niya yung verb, alam niya yung... May database lang siya. Pag nagkasunod yung dalawang verb, at another verb, mali yun. Hindi mahirap yun. Konting programming lang yun, di ba? Pero ngayon, ang daming preacher na labi kasi niya, gano'n, parang inuulit lang nila yung ginagawa ng mga preacher na totoo, and then sabay susundutan ng mali. Diba? Gano'n na gano'n si Soriano. So, totoo niya lahat ng tama, kasi marami naman talagang tama yan. Bigla sabihin, sino nga yung totoong church? O ano bang pangalan ng church nyo? Yan. Ang daming tinutong tama eh. Diba? Siyempre, magpakabanal, siyempre, gano'n. Tama na, magbasa ng Bible. Kaya sino ba naman di magsasabi magbasa ng Bible? Pagod na ako. Kaya sana nakukuha nyo? So, there shall arise, Hindi lang isa, dalawa, pwede mo sabihin ito, mga false teacher din to, mga false churches na rin. So, sobrang galing, pati daw yung mga ligtas, muntik-muntikan na ang maloko. Kung posible, obviously hindi posible yun. Amen? Kaya pag may umaten dito, yung Catholic na, hindi ligtas yun. Hindi naintindihan yung nag-aaralan natin dito. Alang Judas din. Oo, tapos bandang huli. Actually, hindi. Ha? So, napaka-peke mo pala. 2 Thessalonians. So, nangyayari na talaga na may lokohan. Huwag kayong magtataka. Kaya mag-ingat tayo. Alamin natin exactly paano natin di-deal yung mga
false teaching, lalo sa AI na napakabilis mag-generate ng kasinungalingan. Kasi ilalagay mo lang yung sa backdoor eh. Sabi dyan, may tinutukoy dito na may darating na wicked one, okay, na i-destroy ni Jesus. Pero still, itong wicked one na ito yung whose coming is after the working of Satan with all power and signs and lying wonders. So magaling daw. Kaso kasinungalingan. Nakita mo yung taong magaling magsinungaling? Tingnan niyo sa Senado. Magaling yung mga yan. With all deceivableness and unrighteousness in them that perish. Basically, mayroong mga magaling magsinungaling. Ito sabi din sa 11, and for this cause God shall send them strong delusion. Yung them na dito, ito na yung mga unsaved. Pag nasa end times na tayo, kaya ngayon dapat ay magsikap na tayo. Kasi pag dumating na end times, lalong mas matindi yung lokohan. Okay? Nandiyan pa ba kayo? Yes! Kasi ngayon, hindi tayo maniniwala sa iglesia ni Manalo eh. Parang may nagano eh. Ang tanga naman na maniniwala dito. Pero pag ginamitan na ng AI yan, di ba? Paano masabi yung baptism totoo? Tingnan mo sa Wikipedia. Eh si John Smith pala yan eh. Hindi pala totoo yan. Hindi totoo yung sinabi ni Pastor. So, kung ang ganda lang yung utak mo, kung ano nakasulat sa Wikipedia, yun ang totoo. Naloko ka na. Okay? Kaya mag-ingat sa mga fake messages na pinalitan lang dyan. Kaya gamitin nyo po yung ating utak kasi hindi yan marireplicate ng computer. Ako na mga ako dito, kaya nga alam ko yung mga tunay dinilikod ng Diyos. Tanungin mo ng ganyan, tao sa tao, kung paanong siya ay magsalita, sumagot, at mag-process ng tanong mo. Yung pa lang eh. Hindi ito parang, sabi na sa'yo, mga parot. Pag ganito ang tanong, ganito sagot. Pero paano mo pinprocess yun? Nandun ba kayo nung quiz yun? Dalawang yun ha? Tingnan nyo na lang sa YouTube. Parot ka ba? Parang gano'n yung So, pagaling ng pagaling yan, ginagaya yung... Siguro nakita nyo, sino man nag-ano dito, no? Si Prince Ata, di ba? Yung mukha mo, i-upload mo, tapos ipapalit niya sa iba-ibang di ba? Hindi lang picture, movie. Anong gusto mong pelikula? Ha? Kung ano man niya, ilagay mo yung paa. Makikita mo, panoorin mo itong pelikulang to. Ikaw yung bida. Ano niya? Pinalitan lahat ng mukha ng bida. Inilagay yung mukha mo. So, pwedeng gawin na ngayon yun. So, ingat-ingat. Last. Second to the last one. Tapusin ko na to. So, ano pa yung mga danger sa AI and then equivalent technology, no? So, the danger of idolatry. Again, bakit nila ginagawa ng ginto yan? Pinapaganda ng gusto yan. Para yung mga tanga, just know your bow, punas. Nakakamangha dati, napaka-primitive na sa panahon natin yun. May naniniwala pa rin eh. Kasi nga, demonyo daw yung nagpapatakbo niya. Ngayon, paano yung mga matalino sa mundo? Hindi mo papasamba kay Anito yan. Pero may ibang bagay na sasambahin yan. Bukod sa pera, minsan yung mga pangalan pala ng kumpanya gagawin ka, paano may pasok ng linggo, okay lang yun. Diba, SASM, sa Korea daw, Samsung, pag Samsung yun talaga, gusto lahat makapasok doon, pag hindi, mapakamatay ng iba yun. Kasi talagang grabe yun. Parang yung Korea, Samsung, it was Samsung, Korea, ganun po yan. Kasi government na yun eh. Halos So mag-ingat na maging idol natin ng technology. Kaya ito yung mga pastor, parang paggising mo, cellphone. Pag naiwanan ng Bible, okay lang. Pag ang cellphone naiwan, iiyak. Diba? Sino may iiyak sa cellphone dito? Diba? So baguhin natin yun. Nakakaiyak naman talaga, pero nakakalungkot. Basta may Bible yung cellphone ko eh. Hindi, anyway. So, idolatry, mag-ingat tayo dyan. Pag napasobra ka na, puro ChatGPT, puro Grok, puro Gemini. Dami na. Dati Alexa lang eh, no? Siri,
Bixby. Ewan ko. So, ingatan natin yun. So, tapos nga 6. Point number 6 ay hindi na to danger, no? Ano yung dapat natin gawin? Okay, tapusin natin. Ano dapat natin gawin? Eh, paano yung pastor? Ito. Bigyan ko na illustration para sa sakyan. Technology rin yan, di ba? So, ngayon, anong tama ba na maglakad lang ako? Kunwari si Ate May maglakad sa Montalban dito. Kasi takot tayo sa, di ba na maging sa Amish, di ba? Hindi ko sinabi kailangan tayo maging Amish eh. Di ba? Kasi yung Amish, walang internet yan, walang ano. Kaya lang gumagamit ng technology dyan pag minandato daw ng gobyerno. Ganon sila. In a way, parang maganda, di ba? Pero hindi pa rin. Hindi tayo ganon. Yung technology, kinokontrol natin. Ganon din yung pera. No? Hindi ka papatakboy ng pera. Para kang donkey with a carrot. Alam niyo ba yung caricature na gano'n? Kung saan yung anong pusa. Ay, may bigas dito. Dito ka na sa iglesia ni Manalo. Ito, Koreano naman. Pastor Reis, walang bigas dyan. Pag gano'n, amen? Hindi tayo donkey. Ingat. So, ano dapat natin gawin sa AI ngayon? O sa, basically, sa technology. Sa sakyan, di ba? Sa aircon, sa cellphone, sa tablet, sa audio system. Ang sabi sa Bible? 1 Corinthians 10:23. All things are lawful for me, but all things are not expedient. Bilisan ko na lang ha. Ako nagbabasa. Sabi ni Paul dyan, yung mga bagay na yan, lahat yan ay okay. Ha? Pero, hindi lahat expedient, hindi kailangan. So, ano sabihin nun? Alamin mo kung saan mo gagamitin. Yan. And then, 1 John 4:1. Ang sabi doon? 1 John 4:1. Paano masabing tama yan? Pag may technology, mali agad. Sabi nga sa inyo, may mga, yung iba doon, bawal sa kanila to. Bawal yan. Ayan, masyado kayong modern. Sabi sa Bible, believe. Pakibasa nga, ready, go. Believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. Maraming version ng katotohanan, maraming version ng Bible. Anong gagawin nga natin? So, wag agad paniwalaan. Subukin. Ang sinabi niya, amen agad. Yung iba ganun eh. Pag nag-try ang ABCBM, amen. Kahit sa mga Baptist group, isa may nakikita akong ganun eh. Parang kanina nag-amen ka sa Calvinist, ngayon sa anti-Calvinist nag-amen ka rin. Ano ba? Saan magawa sa cellphone mo? O ano bang salita mo, alam mo, amen lang. Pag sinabi amen, di basta-basta yan. Pag sinabi amen, tama. Amen, totoo yun, so be it. So, hindi ka basta mag-amen. Mag-isip ka muna. Kung gano'n ka bagal, okay lang. At least di ka mag-amen sa bagay, hindi mo naintindihan. Kaya pag may bagong sa pakinig mo, ano ba yun? Subukan mo, natutuwa nga ba yun? May bagong religion na naman. May bagong Yeshua daw. Yahuwah. Mga magaling yun ah. Mga linguist siguro yun. Hindi eh. Oh. So dahil marami kasi nungalingan, ang responsibilidad mo, lahat yan ay subukin mo sa salita ng Diyos. Kaya may din silang verse eh, out of context. Alamin mo yung context. At pwede magtanong, di po masama magtanong. And then, yung nabanggit din kanina umaga, stay rooted in Scripture. Ibig sabihin, puro Bible ka. Hindi ka magliligaw. Pag medyo iba yung kinote, pinalitan, pinutol, dinagdagan, kung alam mo yung verse na yon, pinalitan mo yan eh, di ba? Yan. Alam mo agad. Kung hindi ka rooted, kang seasonal Christian. Attend ka lang pag may okasyon, pag birthday mo, sabi pastor, anniversary, Pasko talaga. Kahit ba, Baptist, Pasko, birthday, New Year, araw ng pagkabuhay, tsaka birthday ng kaibigan mo. Ano naman yan? Doon ka lang a-attend. Naku, wala ka nakuha din sa mga pinag-usapan natin ngayon.
Kaya stay rooted in Scripture. And then, ano ba yung wala sa makina na meron sa tao? Nag-iisip na rin yung makina, nag-iisip. Hindi, nagpa-process lang yun, parang calculator. 1 plus 1, 1. Ulitin ko kaya. Yung tao, maaasar yan. Oh, ba't mo inuulit? Kasi nag-iisip siya, ba't tinanong mo kanina, sinabi ko na, ulitin mo pa. Ganun katalino ng tao, di ba? Kinukuha niya context, hindi ako robot. Ngayon yung mga bata minsan, makukulit yan eh. Kasi inuulit, ulit. Ito pag matanda ka na, katulad nga ni Pwes, chinat ako, Pastor, kamusta ka? Okay lang. Ano mo gusto mong pag-usapan natin? Wala lang, hi. Ganun. So magtatanong ako, di hi, hello. So, ibang tao, ano nga yung meron sa tao na wala sa... Hindi mo pwede sabihin intelligence. Actually, intelligence kasi nga, artificial intelligence is not real intelligence. Pinakomplikado lang, di ba? Pero hindi pa rin intelligence. So, ano yung sagot? Empathy, yung pinaka, spirit, body, may body rin yan. Ngayon, may mga robot na ngayon na, di ba? May AI, then may physical para maka... Ano yung wala sa kanya? Will, spirit, actually dami, no? Pero yung pinaka is soul. Ay, kumakanta rin yung... Hindi, ano lang yun. At yun na yung bagay na binigay ng Diyos sa atin. Okay, ang sabi ng Bible, ganon, yun. And God breathed to him the breath of life and he became a living soul. So, at ang anak na tayo ng Adan, mga living soul tayo lahat. Wala niya. Moral accountability. Ang robot, ang AI, sinabi mo, hoy, pero yung iba sinubukan ko rin eh. Yung mga bago-bago pa yan, mag-drawing ka nga ng mukha ni Bill Gates na may sungay. Sabi ko, ay, hindi ko pwedeng gawin yan. Salamat. Tapos yung ito rin, si ChatGPT naman, yung nilagay ko dun sa, kung naalala niyo yung topic natin about, yung, sa salita ng Diyos, yung pinapalitan yung salita ng Diyos. So mag-drawing ka ng isang matanda na nagsulat ng, sa 1 Timothy ba yun, yung God is manifest in the flesh. Yun ang nakalagay doon, pero palitan mo ng He sa halip na God. Kasi ganun yung manalo, di ba? Hindi Diyos si Kristo, tao lang siya. So palitan mo yan. So lagyan mo sa label niya, mga duwag, mga false teacher, tsaka si Manalo. Sabi kong ganun. Sabi ba naman AI, sabi yun, ay sandali, hindi ko magagawa yan. At hindi rin to eh. Eh nung inulit ko, ginawa rin. Lama ko talaga to eh. So, gusto ko sabihin dito, programming yun, program naman yun eh. So, pero still, wala silang moral accountability, wala silang soul, wala silang moral accountability, wala lalo silang ng spirit, which is the relationship with God. Kaya huwag kang titiwala dyan, ang galing talaga ni Gemini, kung sino man yan. Tapos na tayo, anong gagawin ngayon natin sa technology, sa AI? Gamitin lang natin. Para sa sasakyan, gamitin mo, hindi yung sasakyan na magsasabi sa'yo, ang ganda ng sasakyan ko, kailangan maggala ako ngayon. Hindi ganun. Doon nung bago rin yan, sabi ko, sarap maggala. Tapos di makikita pa natin, di ba? Pag nag-solo winning tayo doon, yung iba kanina, nagsundo ako. Basta naka-high ace ka, kaso para akong alipin ng mga taga Montalban sa totoo lang eh. Tapos yung iba doon, nag-bike lang si ate doon. Sarap, mag-bike. Tayo, church. Tapos maghihintayin pa ako. Hintay ka lang, Pastor. Ready pa kami. Nakikita niyo ba yan? Yung ganun, bakit sila? Nung bago yung bike natin, di ba ganun din tayo? Dahil may bike ako, kailangan ko mag-bike. Eh, iba naman, mas malala, aso. Doon ka matatawa. No? Yung mga aso ko, tumai yung aso ko, pupunasan ko. Di ba? Sinong alipin ngayon? Ikaw na yung alipin ng aso. Balik tayo sa AI, sa technology. Anong gagawin natin? Gamitin lang natin. Amen? Sasakyan man yan, tablet man yan. Nakikinig ba yung mga bata? Ay, may cellphone ako eh. Sayang naman yung cellphone ko, di ako maglalaro. Ikaw mag-decide kung maglalaro ka, mag-aaral ka, or what? Amen?
Bayaan mo yung AI mabulok. Bayaan mo sila kung ano, hindi mo naman gagamitin eh. Di ba? Gusto kong pausukin yung computer eh. Ano ginagawa ni Dea ngayon, ano mo? Pero kita kay Dea talagang ano daw eh, sabi daw ng nanay niya, talagang puro aral. Kaya natutuwa ako dun eh. Gano'n sana si Peter, bibilang ko yan ng ano, laptop eh. Kaso hindi eh. Tapos na tayo. Last verse. Colossians. At para patunayan ko sa inyo na pwede natin gamitin ng AI sa tama. Ano, paano? Ha? Itong ginamit ko dito is AI. Pero ako yung nag-instruct. Nakita niyo yan? Kaya sabi dito, pakibasa, ready, go. Beware lest anyone spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Mag-ingat kayo. Mga ginagamit sa inyo, mga walang kakwenta-kwenta. After the rudiments of this world, bakit ka manonood ng concert? Ano pa yung mga ano nyo ngayon? Ba't ka mag-vlog? Okay lang kung again, nabanggit ko rin umaga, di ba? Vlog mo yung katotohanan eh. Vlog mo yung... Hindi yung basta lang makapag-vlog. Para may content. Ganun lagi usapan nyo, di ba? Yan, kakain, content na yun. Iba naman, ang dami kalawa, kung gusto yung sample. Alam nyo na eh, hindi ko na kailangan sampulan. Yung iba doon, wala. Walang kakwenta-kwenta. So, ikaw yung kung makaisip kayo ng magandang content, may mga ganun din eh. Meron din. Ang dami, natutunan mo yun. Ito pala yung nabasa ko sa Bible ngayon. Ito pala yung ganun. Okay yun. So, mag-ingat kayo daw kasi baka kayo yung kontrolin ng sanlibutan at mga walang kakwenta-kwentang bagay at ideology. Ganun ang pwedeng gawin ng AI pag sumobrang humanga ka dyan. Wala ka nang ginawa, sabihin nila, AI will take control of the world. Sinong world? Kaninong world? Baka sa'yo lang. Gagamitin namin yung gamit lang namin. Amen? Ang title natin, balik tayo sa Tower Babel. When men try to replace God. Ganyan ang sinusubukan nilang gawin. Google. Mas matalino pa daw sa Diyos, sila ulo. Iyabang ng mga yan. At yung mga scientist naman ngayon, mayroong tinatawag silang God particle. At pag nagsulat sila ng libro, ito nga pala yung yung technology gusto mo. The AWS Bible. Yung mga ganon. Eh kayo pala sumusunod sa Bible eh. Di ba? Kasi wala kayong originality. Ang Bible ang ang Diyos ang original. So sana matuto tayo sa mga ganyang bagay. So gamitin lang natin. Sana medyo tayo lumalim. Yung iba parang sino walang sa AI? Ate Marge. Makakasunod ka ba? Medyo. Nag-cellphone ka ba? Pero kaya nga pinapababaw ko, di ba? Parang, again, glorified technology lang yan. Balik tayo sa Babylon, huwag tayong papaalipin dyan. Hey, let's pray, Lord. Salamat po sa mga isang salita. Panginoon, na-delete namin. Very contemporary topic and hot topic, Panginoon. Iba ngayon, parang talagang puro galing nasa isip. Yung iba dyan, actually, infomercial. Kino-commercial actually nila. Kino-control kami, basically. Makita namin yung mga schemes na ganyan. But yes, hindi rin kami parang Amish na iwas lahat ng technology. Of course not. Ang Panginoon, gumamit din siya ng technology ng time nila, kung ano yung available, sa tama ginamit nila. Ganun din nawa kami, maintindihan namin exactly ano pinaprovide niya sa amin na relevant and expedient, Panginoon. But test every spirit, Panginoon, makita rin namin even mga ideas, napakarami minsan, iba mas magandang pakinggan lang, di ibig sabihin totoo. So I pray, bigyan ko kayong matalinuhan,
Guide niyo po kami, Panginoon. And especially mga kabataan na andyan po yung kanilang galawan ngayon. Kaya sure yan daw ang future. At hindi namin, Panginoon, saan kami dapat lumagay. May pong malalati bandang uli. So, maintindihan namin, may mga binigay kayo na never mapapantayan, Panginoon. Ang sanlibutan, kahit sinungaling pa sila dyan, mayroon silang propaganda. Kayo po nakakalam ng lahat, kayo nagpo-provide ng wisdom and guidance sa amin. Kailangan po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.